1 year na akong walang trabaho sa Dubai, pero paano ko nakayanang mabuhay dito for 4 years? Hi guys, I'm Redan Cinco. I'm 24 years old at 4 years na po ako dito sa Dubai. Pero kagaya ng sabi ko, 1 year na po akong walang permanent job dito. Dahil nga po nag-resign ako last December 2024 to pursue my dreams and career as a content creator dito sa Dubai. So nag-start ako mag-vlog guys, honestly, dahil nga po gusto ko lang po talagang ikwento yung buhay ko dito sa UAE. And syempre guys, for the money. Hindi naman ako magkasayang ng oras mag-vlog guys kung ayaw akong kumita sa Facebook or magkaroon ng mga endorsements or sumikat, 'di ba? Pero ang pinaka-goal ko po talaga ay maikwento yung buhay po dito ng mga OFW sa Dubai since yung mother ko nga po dito ay nag-work na po for almost 22 years na ata. Pero bago natin pag-usapan kung bakit ba ako nag-resign sa dati kong work at pinursu ko yung career ko as content creator and business owner dito sa Dubai, pag-usapan muna natin mga naging trabaho ko. Bata pa lang po ako, pag may mga gusto po akong bilhin, talaga po diniskartehan ko po yan. Nagpapaypay ako ng inihaw sa kapitbahay kasi may business silang ihawan. Tapos ako yung nagpapaypay doon. So, parang every after shift ko, meron ako 100 pesos tapos dalawang barbecue. So, nung time na yon sobrang tuwan-tuwa na ako sa 100 pesos kasi syempre parang feeling ko marami na mabibili yun. Although syempre nagkapadala naman si mama sa amin, pero syempre kung may mga extra kaming kailangan, hindi na namin hihingi kay mama. Ginagawa na namin ng paraan. Tapos nung nag-senior high school naman ako, meron ako mga kaibigan na nag-work naman sa PLDT. Yung mga naglilibot sa daan, yung kahit sobrang init, susuyurin yung mga kanto para lang magpa-apply ng mga wifi. So, ginawa ko rin pong work yun. Nag-work ako as call center sa Teleperformance naman sa may Cavite branch. After nun, yan, nag-decide ako pumunta dito. Trinay ko naman i-continue yung studies ko, guys. Nag-online class ako for 1 month, pero hindi ko talaga kinakaya dahil nga yung time difference, di ba? Parang 4 hours ahead kasi dito. For example, kung 8 a.m. ang schedule ko sa Pilipinas para sa online class, 4 a.m. gigising na ako dito. So, parang hindi ko siya kinaya. And then, right after that, naghanap ako ng work. In-endorse ako ni mama dun sa isa. Nakakilala niyang manager. Tapos, nag-work ako as a tourism agent, yun ata tawag doon. Ang mainly customers namin is mga Indian, so kami gumagawa ng itinerary, i-arrange namin yung transfers nila dito, yung pick-up, yung ticket, lahat as in. So, yun yung naging work ko for 6 months. And then, ang sahod ko noon that time is 2,000 dirhams. So, para sa akin, hindi siya makatarungan. After na napunta naman ako sa live selling company, doon naman ako nag-start mag-live guys. Wala talaga experience sa mga live selling, pero tumagal din ako ng 2 years sa kanila before ako mag-decide mag-resign. 2 years na yon, marami nangyari sa buhay ko talaga. Doon ako nakilala lang ng mga iilan na nag-online selling ako. Tapos may mga nakilala rin ako influencers na nag-endorse ng company namin. Nagpatulong ako how to start vlogging. At first talaga, ang main content ko is daily life ko dito. Kasi yun naman talaga yung parang pinakagusto kong gawin talaga is maikwento yung buhay ng mga OFW, makatulong sa mga gustong pumunta dito sa Dubai, or kahit saan pang bansa. And then sa 2 years ko sa kanila, after a year ko, nag-start na ako mag-vlog. So before pa ako mag-resign, 1 year na ako nag-vlog nun. Tapos ngayon, 1 year na rin yung company ko. Lately, pinost ko tong video na to about sa mga expenses ko sa Dubai. Tapos may mga comments lang